Hallelujah. Sige po, hintayin po namin kayong makaupo lahat. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Malamig ba? Ayan, malamig ano po. At least hindi tayo magpapaypay masyado ngayon. Maganda ang panahon. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Good morning! Batiin po natin yung mga kapatid natin at i-bless natin sila. Good morning! God bless you! Sige po, sabihin natin, God bless you. Amen! Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon! Amen! Hallelujah! At December na po, no? Dahil ito po ang unang araw ng linggo. Marami na naman ang sasaya. Ngayong buwan ng Disyembre. Lalo na yung mga nagtatrabaho. Amen. Pero ganun pa man, nagiging masaya tayo dahil sa Diyos. Amen. Hallelujah. So may magse-celebrate po ng kanyang kaarawan bukas. Ay wala dito si Ate Aliyah. Nandun po siya, nag-a-assist siya sa mga bata. So December 8 po bukas, birthday ni Aliyah, yung isa nating kabataan na nandiyan. Amen. So mag-pray na po tayo. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay manalangin na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Napakabuti mo, O God. Napakadakila mo, O Diyos. At napakagaling mo, Panginoon. Napakabait mo, O Diyos. Sa kabila ng mga ginagawa namin, lagi kang umuunawa. Lagi mo kaming tinatanggap. Lagi kang nagpapasensya. Ganon mo kami kamahal, Panginoon. At ganon mo kami inaabot. Sa kabila ng mga kamalian, kahinaan, pagkukulang po namin, Panginoon. Ganon mo kami, Panginoon, niyayakap. Kaya maraming salamat po. Wala na ngang ibang Diyos na magiging katulad mo, Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat, O Diyos. Nandalangin namin, Panginoon, para kay Aliyah na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa araw ng bukas. Lord, salamat sa buhay ng bata na to. I-bless mo po siya. Patuloy na magamit siya sa iyong kaharian. At Lord, dalangin po namin magpatuloy siya. Lord God, at ikaw po, Panginoon, ang maging Diyos ng bata na to. Gamitin mo rin siya sa kanyang sambahayan, mga kaklase, mga kaibigan, kapitbahay. Maging ilaw at asin po siya, Panginoon. Salamat po. Tinataas din namin sa iyo, God, si Eri. Lord, mangusap ka kay Eri. Ikaw yung umabot sa kanya. Ano man yung mga nararanasan niya ngayon, lalo na sa kanyang kaisipan, God, Lord, pinawasak namin lahat ng sinisiksik ng kaaway sa kanyang kaisipan. Right now, in Jesus' name, Lord God, patuloy na maalala niya, O Diyos, ang lahat ng mga salita mo, maalala niya na mahal mo siya, God. Maalala niya, Panginoon, at patuloy na maranasan niya na ikaw po ay nag-care sa kanya, God. Kaya Lord, abutin mo po ang aming kapatid. Ganun din si Nanay Vilma, Panginoon, na mataas ang cholesterol. We pray for your healing, Lord God. Ang dalangin namin, Panginoon, lagi mo siyang ingatan. Saan man siya pumaroon, pumarito, kung siya man po'y nag-iisa palagi. Actually, hindi siya nag-iisa kasi sinasamahan mo po siya. Kaya salamat po, Panginoon. Sa bawat isa sa amin na narito, ano man po, Panginoon, ang mga dala-dala ng bawat isa. God, all the baggages that we have right now, Lord, ay binibigay namin sa iyo. Hindi namin kaya binibigay po namin ito sa iyo. And we thank you for all the blessings. We thank you for all the love. We thank you for all the protection na nare-receive namin araw-araw. We thank you for the strength. We thank you for the life that we have right now, Panginoon. Napakabuti mo. Ang dami. Marami kaming dapat ipagpasalamat sa iyo. Minsan lang ayaw namin tignan yung mga bagay na dapat namin ipagpasalamat sa iyo. Kaya salamat po sa maraming bagay na ginagawa mo. Nakikita man namin o hindi, Panginoon. Those are blessings, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat po. Manguna ka, Banal na Espiritu, in our midst right now. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Kumusta po kayo? Malakas po ba kayo? Ayan. Nag-almusal na po kayo? Ay, konti ang sumagot. Siguro yung iba hindi. Ayan. Hindi pa, pero ganun pa man, malakas. Kaya pumalakpak.
Napapansin ko kasi masyado na kayong nanlulupaypay, nangihina. Hindi ko alam anong dahilan. Hindi na kayo makapalakpak sa Panginoon. Amen? Balik po tayo sa Genesis chapter 3. Buksan po natin ang ating mga Bible. Dito po tayo sa Genesis 3, 1 to 7. At mag-focus po tayo sa salita ng Diyos. Kung ano man po yung mga inaalala natin, ay kanina sa ating panalangin, ay binigay na po natin sa ating Panginoon. And that is faith and trust to the Lord. Amen. So Genesis chapter 3 verses 1 to 7. At alam ko, makikita natin to ng mabilis dahil ito po ang unang aklat ng bagong tipan. Nagkasala ang tao. Basahin po natin. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan. Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Verse 4, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya pumita siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din ito. Verse 7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni at ginawang panakip sa katawan. So the rest of the story, basahin nyo na lamang po sa inyong mga tahanan mamaya. Hanggang doon na lamang po tayo. Panalangin po natin ang salita ng Diyos. Banal na Espiritu, kami po Panginoon ay minsan pa ibinilik po sa lumang tipan. Ang dalangin namin, God, ang kaunawaan at karunungan na nagmumula po sa iyo. Lord, ang kapahayagan mo sa bawat isa at maging sa lahat ng makapakikinig ng iyong salita, Panginoon. Kaya mo magkaroon ito ng impact sa aming mga puso, sa aming mga isip, sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. So sabi po rito ng ating binasa, Genesis chapter 3 verse 1 to 7, sa mga lumang noong unang panahon pa, ay binabalik-balikan natin at lagi nila itong sinasabi. Kaya nagkaroon ng kasalanan sa mundo ay dahil sa babae. Diba? Ayan po yung mga noon. Pero hindi na po natin tatalakayin yan kasi tinatalakay yan sa ating discipleship training. Ganun pa man, focus po tayo dito sa ating verse. Napakagaling ng ahas. Dahil ang pagkaka-describe dito sa ahas, ano sabi sa kanya? Sa lahat ng nilikhang hayop ay siya ang pinaka-tuso. Pag sinabi natin tuso, ano po yung ibang salita? Pag salitang tuso, yung medyo, ano po yung naiisip nyo? Wise, yes, matalino, marunong. Pero yung dunong niya may diba may something yung dunong niya. Kumbaga, hindi siya basta marunong lang. Amen. So ayan po si ahas at nilinlang niya una ay si Eva. Ang gusto ko pong tingnan natin dito, yung sinabi ng ahas sa verse 4, hindi totoo yan, sabi niya kay Eva, na mamamatay kayo. Ay verse 5 pala. Gayon ang sabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga nyon, magkakaroon kayo ng pag-unawa. Yung susunod na pangungusap, kayo'y magiging parang Diyos. Amen! Sabi ni ahas kay Eva, pag kumain kayo nito, kayo'y magiging parang Diyos.
malalaman ninyo ang mabuti at masama. Bakit? Masama bang malaman ng isang tao ang pagiging mabuti at masama? Actually, hindi talaga yung pagiging mabuti at masama sa pag-aaral po. Amen. No? Si Adan at si Eva po, alam na nila kung ano ang mabuti at masama. Bakit? Sinabihan sila ng Diyos na huwag kakainin ang bunga na ito. Makakain nila lahat, wag lang yon. Tama? Alam nila yun sa kaisipan nila. So they know what is good and what is right. Ano yung katangian nila Adan at Eva noon? Sila po ay inosente. Kaya kita nyo, hubad sila, wala silang pakialam. No? Kasi inosente po sila noong panahon na yan na hindi pa nila kinakain yung bunga na sinabi ng ahas. No? Ito ang sinabi sa kanila kung bakit na-fall sila Eva at si Adan. The fall of men and then sin enters the world. No? At question po natin or tanong, naging ganun nga ba ang tao parang Diyos? No? Kilalanin natin si serpent. Si serpent, sino yung serpent dito? Sa English version po, mababasa nyo serpent. Sino yung ahas dito? Tingnan po natin sa Revelation or Pahayag. Chapter 12, verse 9. Kikilalanin muna natin si serpent or yung ahas. Pahayag 12:9. Doon muna po tayo. Anong sabi rito? Sabi po rito, itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. So, sino yung ahas? Siya po ay si Satanas. Amen. Revelation 20 verse 2. Para mas lalo niyong makunik na itong ahas na to na kumausap kay Eva ay si Satanas. Ito po, mas maliwanag sa Pahayag 20:2. Revelations chapter 20 verse 2. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Amen. So makita po natin dito, yung ahas na ito na tumukso kay Eva ay siya po ay si Satanas o yung Diablo. Ngayon, makikita natin na totoong may Diablo, totoong may Satanas. Amen. No? Ano yung strategy ng Diablo? Itong ahas na to. Ano yung strategy ginamit niya kay Eva? Si Eva kasi yung kausap niya dito eh. Si Adan, pinakain na lang ni Eva. Amen. So ano yung strategy ginamit niya kay Eva? Tinitwist nitong ahas, nung Diablo, yung salita ng Diyos. Half truth, half lies. Yung sinabi ng ahas kay Eva ay half truth, half lie. May katotohanan yung mga sinabi niya, hindi kayo mamamatay. Diba? Hindi naman talaga sila namatay physically. Hindi naman talaga sila namatay nung kinain nila yung bunga. Bagkos, sabi niya, kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. No? So, ito yung ginagawa ng Diablo. No? Ngayon, balik tayo dun sa tanong. Naging ganon nga ba ang tao na sila po ay parang Diyos? Kung babasahin niyo pa po yung buong Genesis chapter 3, may mababasa kayo sa verse 22, sabi ng Diyos, sige tingnan natin, pero wala na po ito sa ating tingnan na lang natin. Sinabi ni Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya anong ginawa ng Diyos sa kanila ni Yahweh? Sila po ay pinalaya sa hardin ng Eden. Dahil, sabi ng Diyos, katulad na natin sila. Ano yun? Katulad talagang Diyos? As a matter of fact, ang sagot dyan ay no and yes. Ano yung no? Hindi yung tao, tayo.
and even Adam and Eve, hindi sila naging katulad ng Diyos na Diyos. Amen. No, maliwanag po yan. So, yun yung sagot na no. Yes naman, yes, kasi ang mga tao ngayon, and even before naman, mababasa naman natin yan sa Bible, they are God of themselves. Kaya ang sagot, naging parang Diyos ba ang mga tao? In application for our lives, nowadays, ang sagot, yes. Amen. Pag-aralan po natin yung nature ng tao, kahit yung noong mga unang panahon pang mga tao. Paano ang mga tao noon? Paano ang mga tao ngayon? Nasaan ang kanilang tiwala? Hindi ba ang tiwala nila ay nasa kanilang sarili? At ang tingin nila, tayong mga tao, buti na born again po tayo. Amen. Ang tingin natin dati, sa ating mga sarili, tayong mga tao, naturally, ganito po yan. Nagtitiwala tayo sa mga sarili natin. Tama? Hindi, kaya ko to. Hindi, alam ko to. Mapapansin mo yung sinasabi mo, puro, okay ako. Alam ko yan. Diba? Ano ba yung sinasabi ng mundo? Ang tao, ang sinusunod niya, yung puso niya. Ano sabi ng Biblia patungkol sa puso ng tao? Ang puso ng tao ay ano? Deceiving. Ano yung deceiving? Mapanlin lang. Pero ano sinasabi ng mundo sa atin ngayon? Follow your heart. Diba? Pag nagmahal ka, follow your heart. Eh paano kung yung minamahal ko pala? May asawa na, follow my heart pa rin? Ano niyo po yung punto na gusto natin sabihin dito na gano'n ang nature ng mga tao? Follow your heart. Sundin mo kung anong sinasabi ng puso mo. No? And live freely. Mabuhay ka ng malaya. May sinasabi rin po ang Bible tungkol sa kalayaan. Malaya naman po talaga tayo. Pero sabi ng Bible, huwag mong gamitin ang kalayaan mo sa paggawa ng mga hindi mabubuting bagay. Ganyan po tayong mga tao. We trust ourselves, we follow our hearts, we live freely. Walang pakialam. Sabihan mo, hindi, buhay ko to eh. Diba? Nakakarinig tayong ganyan. Ako bahala sa sarili ko, buhay ko to. Ano yun? Hila ko, buntot ko. Narinig nyo na yung ganyang kasabihan? No? Ako bahala sa sarili ko. Mayabang. Bakit? Anong tingin sa sarili? Para na siyang Diyos. Amen. Kahit ito pong pinag-aaralan nating verse ay dati pa, pero yung manifestation ng kasalanan ng dyablo ay nandito pa rin hanggang sa panahon po natin ngayon. Proverbs 14 verse 12. Kawi-kaan po. Lumang tipan pa rin po tayo. Proverbs or kawi-kaan sa Tagalog, pagkatapos po siya ng awit. Kabanata 14. Sabi po dito, 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sino po yung may NIV? Maganda to sa NIV. Ayan, TRC, pwede pakibasa ng mabilis. Ay, malakas, sorry. Malakas. 14:12. There is a way that seems right to man, but in the end, it leads to death. Ayan. There is a way that seems right to a man. May mga daan na akala ng tao, akala natin, yun yung matuwid na daan, na yun yung tamang daan. Pero anong sabi? Sa dulo, anong naghihintay? Kamatayan. Ganyan po ang mga tao. Kahit po sa panahon natin ngayon, ay hindi ako aatin, hindi ako sasamba. Alam ko naman na mahal ako ng Diyos. Kahit nasaan naman ay makakapanalangin ka, hindi ko na kailangan sumamba. Mahal ako ng Diyos. Ayan, yung mga ganyan. Nakala nila, tama yung mga ganong pangungusap. Ang Diyos maawain.
ang Diyos maibigin, ang Diyos mahabagin. Tama lahat yun. Pero look at the way of your life. Parang Diyos ka. Ang sinusunod ng tao ngayon ay ang kanilang mga sarili. Nagmanifest na yung ahas. Amen? Hindi ba masarap pakinggan? Pag kinain mo to, para kang magiging Diyos. Sino ba ritong ayaw maging Diyos? Bakit? Kapag Diyos ka, you can do everything. You have the right, you have the authority, you have everything. Tama ba? And you know everything. Eh, yun yung tumatak sa isipan ni Eva, na mabuti ang maging marunong. Kung babasahin niyo po yung buong Genesis chapter 3. Kaya siya po ay napahinuhod na kumain noong bunga. No? Pangalawa na lang yung nakita niya, yung maganda yung bunga. Pero ang totoo, nasa kaisipan na ni Eva na maganda nga ang maging marunong. So ano ang ginawa rito ng ahas? No? At yung sinasabi na para kayong magiging Diyos kapag kinain ninyo ito, di ba? Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Ano ang ginawa ng ahas dito kay Eva? Na sinabi natin kanina, hindi naman talaga sila parang Diyos na Diyos. Pero sinabi sa Genesis 3:22, nililiwanag po natin na sabi ng Diyos, katulad na natin ang tao, kaya pinalaya sila sa Garden of Eden dahil nagsimula na silang magkasala, baka kainin din nila yung bunga doon sa eternal life. Meron din pong mababasang ganyan sa Bible, hindi na sila mamamatay. Nakikita niyo po yung koneksyon ng pinag-aaralan natin. Amen. Ngayon, ano yung sinasabi? Para kayong magiging Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama na katulad ng Diyos. Pinakilala lang naman ng Diablo yung sarili niya. Diba? Sino lang ba nakakakilala sa serpent? Yung Diyos lang. Tama po ba? Sino nakakaalam ng characteristics ng serpent? Diyos lang. Pero doon sa ginawa niya na to, pinakilala ng Diablo yung sarili niya sa mga tao. Amen. Ganyan po ang mga tao. Ngayon, sa application natin ngayon sa buhay natin, ang mga tao, para na rin silang mga Diyos. Tingnan mo kung magsasalita, halos hindi mo mabalik. Pag sinabi niya, gusto niya yun. Naano niyo yung mga ganyan? Pag sinabi niya, gusto ko ganito. Gusto kong kulay ganito. Kailangan masunod. Hindi ba Diyos yung mga characteristics na yan? Ganyan na ang mga tao ngayon. Mas alam mo pa sa akin, ako yung may buhay. O di ba? Minsan makakarinig tayo ng mga ganyan. No? Why? Because men follows their heart. Follows their mind. Wherein sinasabi ng Bible, ang puso ng tao ay mapanlinlang, deceiving. Amen? Kaya mga kapatid, kaya naman, sa pinag-aaralan po natin na to, ang mga tao kailangan ang Diyos. Bakit? Because we are not God. Although nagsasabuhay tayo parang Diyos sa mga sarili natin, sa buhay natin, maging yung mga tao sa labas na yan, hindi man nila maamin, pero ganun sila. Ba't ako maniniwala sa'yo? Ba't ako sasama sa'yo? Ba't ako sasamba? Di ba? Sino sinusunod nila? Yung kanilang mga sarili nilang kagustuhan, sarili nilang kaisipan, yung sarili nilang paniniwala, at hindi pinakikinggan kung anong nakasulat sa Biblia. Amen. Kaya ang tao kailangan ng Diyos para ano? Para lumaya ang tao sa pagkakakadena, pagkakatali ng Diablo. Dahil ito yung gusto ng Diablo. Sabi sa John 8:32, punta po tayo sa John chapter 8 verse 32.
Sa maikling version po, ye shall know the truth, and the truth will set you free. Basahin natin siya sa Tagalog. John 8, verse 32. Sabi po rito, makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, ang katotohanan ang kailangang malaman natin mga tao, ng lahat ng tao, para tayo po ay makalaya. Saan? Doon sa ginawa ng ahas. Doon sa dyablo. Amen. E sasabihin nyo, hindi ba pinako na si Jesucristo sa krus? At doon, tinubos na tayo sa kasalanan natin. Tama po! Tinubos na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang sunod kong tanong sa inyo, hindi na ba kayo nagkakasala? Eh kung magbibilang nga tayo ng goodness versus ng kasalanan mo, palagay ko alam na natin ang sagot kung anong mas marami. Tama ba? Sa bawat araw. Palagay ko kahit kayo mismo, malalaman nyo, may evaluate nyo yung mga sarili nyo. Ilan yung ginawa mong mabuti at yung ilan yung ginawa mong kasalanan sa loob ng isang araw. So, hindi na ba natin kailangang lumaya sa katotohanan? Kailangan po nating lumaya sa katotohanan. Dahil meron pa po tayong kaaway. Anong sabi ng Bible? Ang kaaway, ang dyablo, para sang leon, aligid. Saan po ba mababasa yon? Pedro? Kung may makakakita po, pakisabi sa akin. Ngayon, ganun pa man. Dito tayo sa John 10:10. Ito trabaho ng demonyo. Trabaho po ng demonyo. Ito po. Sabi rito, John chapter 10, verse 10. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya. Kung babasahin niyo po yung taas, doon yung makikita yung dyablo ang sinasabi rito. At ang nagsasalita po rito ay ang mismong ating Panginoong Jesus. Anong sabi? Anong trabaho ng kaaway? Siya ay magnanakaw, pumapatay, at nangwawasak. Anong ninanakaw ng dyablo sa atin? Marami. Hindi nyo ba alam? Ninanakawan kayo ng demonyo? Ninanakawan tayo ng demonyo? Anong ninanakaw ng dyablo sa atin? Oras number 1. Tama? Pansinin ninyo, kahit Kristiyano ngayon, napaka-busy. Ang sabi ni Charles Spurgeon, kilalanin niyo kung sino si Charles Spurgeon. Ang sabi po ni Charles Spurgeon, if you are idle in the work of Christ, that means you are active in the devil's work. Kung ikaw, ano yung idle? Lazy, tamad. Walang ginagawa. Kung ikaw, idle ka, mas maganda sa English. Huwag na natin Tagalogin. Kung idle ang isang Kristiyano sa gawain sa Diyos, ibig sabihin, active siya sa gawain ng demonyo. Bakit? Hindi mo alam. Nagpakilala yung demonyo, kinilala mo, tinanggap mo, in-entertain mo. Kinuha na lahat sa'yo, ninakawan ka, hindi mo pa alam, ninanakawan ka hanggang ngayon. Oras mo kinukuha niya. Kapayapaan mo kinukuha ng demonyo. Tama po ba? No? Marami pong ginagawa. Winawasak po ng demonyo ang mga tao, ang mga Kristiyano. O ngayon, panahon po ng December. Sino sikat na sikat pag Disyembre? Si Santa Claus. Hindi naman si Kristo eh. Sabi nila, okay lang mag-celebrate ang Christian ng Christmas kasi pinanganak naman talaga si Jesus. Tama yan. Walang masama doon. Kinikilala natin naman talaga na pinanganak si Jesu Kristo. And we're very grateful that Jesus Christ was born and was given to us. Amen. Kaya lang,
Bakit hindi tayo nakikiisa sa ginagawa nila? Anong mas tuwang-tuwa sila at ginugusto nila? Yung matataas na Christmas tree, magagandang ilaw, maganda naman talaga. Kahit ako po, hindi ko yan tinatanggi sa inyo. Natutuwa ako pag nakikita ko yun kasi ang gaganda. Amen! Pero saan kumukuha ng kasiyahan ng tao? Hindi ba? Ay, kailangan may bago. Kawawa naman mga anak ko pag walang bago. Kasi Pasko. Ito lang pagkain namin. Kawawa naman kami. Ito lang pagkain namin kasi Pasko. Nakukuha niyo yung punto? Wala nang pasasalamat at pagkilala sa Diyos. Bakit? Kasi yung essence na para sa kanila ng Pasko, na dapat kinikilala si Kristo ay wala na. That's why hindi tayo sumasabay sa kanila. And one more thing, again and again, hindi December 25 ang birthday ni Jesus Christ. Walang nakaalam. Kahit na gaano katatalino yung mga Bible scholars noon, hindi talaga nila nalaman kung ano ang petsa ng pagkapanganak ni Heso Kristo. Yung December 25 na yan, ay merong pagan roots yan. No, itinwist nila yan. Kaya hindi rin tayo sumasabay. But again and again, we are enjoying holidays with our family. And lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Anong essence ng lahat ng ito? Si Kristo. Bakit kailangan ba sasaya ka lang pag December? Sabi, ang buwan ng Disyembre ay love. Magmamahal ka lang pag Disyembre. Mahalin mo lang si pag December. Si Mister. Diba? Ganyan ang ganyan ang tinuturo ng mundo No? Magbibigay ka lang pag December. Why don't you give love on Christmas Day? Pag mag-December lang, doon lang ako magbibigay ng pagmamahal. January na, hindi na kita mahal. Did you get the point? Our God is a God of love. And the love must be given every day. Sinabi yan ng dating pastor natin, araw-araw Pasko. Tama po ba? No? Walang masama sa mga reunion. Kasi nga, sinasamantala natin yung pagkakataon na magkakasama ang pamilya, walang pasok. Pero huwag kakalimutan itaas ang pangalan. Huwag kakalimutan pasalamatan ang tagapagligtas, the source of our life, our Savior, the source of everything. Huwag po natin kakalimutan. 1 Peter 5:8, yung po sa demonyo kanina. Tingnan natin. Unang Pedro. Akala nyo ba ligtas tayo sa demonyo, sa kaaway? Tingnan nyo to. 1 Peter chapter 5, verse 8. Buksan nyo Bible nyo para nababasa ninyo. Sabi rito, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo, di ba, nakilala na natin sino yung dyablo. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leong umaatungal at anong ginagawa niya? Aali-aligid na humahanap ng masisila. Kapag may butas ka kapatid, jackpot ang dyablo. Amen. Kapag may entry point ang kaaway, jackpot na jackpot yan. Pasok na pasok. Kahit Kristiyano. Wala naman sinabi rito, pwera lamang sa mga Kristiyano na. Hindi. Lahat ng tao, inaaligiran ng dyablo at gusto niyang masila. Para ano? Para patayin, para wasakin, para pagnakawan. Ano sabi? Para ma-counter natin itong ginagawa ng dyablo na to. Resist the devil and he will flee from you. Now, the question is, are you resisting the devil? Yun ang problema. Nire-resist mo ba yung kaaway sa buhay mo? Talaga bang itinatanggi mo, tinatatwa mo? Hoy, dyablo, ninanakawan mo ako ng oras para sa Diyos ko? Tumahimik ka. Susunod ako sa Diyos ko. Hoy, dyablo, tinatanggal mo ang kapayapaan ko? Tumahimik ka. Susunod ako sa Diyos
po. Sabi ng Diyos po, be still. Eh kaso po, hindi po ganun ang nangyayari. Tama. Tama? Tama. Na po, hindi po ganun ang nangyayari sa mga tao at ang nakakalungkot kahit po sa mga Kristiyano. Dahil, bakit pinakilala ng dyablo yung sarili niya ng ganon? At sinabi niya, para kayong magiging Diyos. Dahil, ang dyablo mismo, si Satanas mismo, nangarap, minsan sa buhay niya, na, alam niyo yan, di ba? Na maging katulad siya ng Diyos. Actually, hindi nga maging, gusto niya pa nga lampasan ng Diyos eh. Sa kayabangan nito, ng dyablo eh. Isaiah 14:14. Sabi po sa Isaiah chapter 14, verse 14, at tino mo sinabi niya, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulam, papantayan ko ang kataas-taasan. Pero dun sa verse 15, ngunit anong nangyari? Ano't nahulog ka sa Sheol? Ano't nalibing ka sa kalalimang walang hanggan? Sino yan? Hindi ba yung dyablo yan? Ang sabi niya, aakyat ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Gusto niyang maging Diyos. Ang dyablo, ang Satanas, ang demonyo, ang kaaway. Gusto niya pong maging Diyos. Amen. Kaya naman, sinabi niya kay Eva, hindi kayo mamamatay. Para kayong magiging Diyos pag kinain niyo to. Kulang na lang sabihin niya, magiging katulad ko kayo. Ako'y isang demonyo. Ano nyo? Napapagtagni-tagni ninyo? Amen? Ganon. Ganon mga kapatid. At kung babalikan natin yung John 10:10 na trabaho ng demonyo, kahit alam na ng mga Kristiyano, bumibenta po ba? Bumibenta. Tama? Nakakapasok po ba? Nakakapasok. Nakaka-penetrate po ba ang demonyo sa buhay ng isang Kristiyano? Opo. Yun po yung mga sagot. Why? May butas po. May entry point po. Pero pwede mo siyang, kung talagang gusto mo nakalabanin ang dyablo, pwede mo siyang labanan. Anong sabi? Resist the devil. Palayasin mo siya. Paano siya mapapalaya? Sumunod ka sa Diyos. Paano susunod sa Diyos? Unahin mo yung Diyos. Unahin ng tao ang Diyos. No, yun po yung dapat gawin. Pag sinabing resist the devil and he will flee from you, God first. Before anything else, God first. Amen. Maisabuhay po nawa nating lahat itong bagay na to, na kahit po sa kabila ng napakarami nating ginagawa, araw ito ng Diyos ko, araw ko ito sa Diyos, para ako sa Diyos. Dapat, walang makakabali nun. As you stand with the truth, ganon. Ganon dapat ang mga tao. Dahil hindi lang naman tayo yung nilalang ng Diyos, lahat naman po ng tao ay nilalang ng Diyos. So anong kailangan ng mga tao ngayon? Para matulungan po natin sila na sila po ay hindi pa nakakalaya sa gawa ng dyablo. Know the real God. Kailangan malaman nila, malaman din natin sino ang tunay na Diyos. Kilala mo na ba talaga ang Diyos? Amen. Kayo po makakasagot sa mga sarili ninyo kung kilala nyo ng tunay ang Diyos. If you really know God,
you know the truth, and you will stand for the truth. Hindi ka magugulo na kahit anong napapanood mong video, kahit anong naririnig mo, wala kang magugulong ganoon, no? Mananatili ka doon sa katotohanan, at nasa ng katotohanan? Nandito sa Biblia. Amen. So, kailangan ang tao makilala po nila sino ang tunay na Diyos. Hindi si Santa Claus. Amen. Mga magulang, kayo po mismo ang magpakilala sa anak ninyo kay Kristo. Hindi yung pag nasa mall, ay anak ko si Santa Claus. Ang saya-sayang ipinapakilala si Santa Claus, pero si God, ewan ko lang kung binabanggit sa anak. Tama po ba? Yun yung nakakalungkot dun eh. Tingnan mo siya bibigyan ka ng gift ni Santa Claus, magsabit ka ng ano dyan? Medyas. Ako po nung bata ako, kahit teenager na ako, ginagawa ko yun eh. Wala naman ako natatanggap, pero sabit lang ako ng sabit. Bakit? Masaya ako dun sa ganung bagay. Pero wala akong natanggap. Hindi rin naman ako, sana pinagbigyan lang din ako ng magulang ko, no? Lagyan nila ng candy. Hindi rin naman nila ginawa. But anyway, because Santa Claus is a fantasy, it's a fairy story. Amen. Di po siya Diyos. Ang ipakilala natin sa mga bata, si Kristo. At hindi yung mga bagay na ganoon. Responsibility ng magulang na ipakilala sa kanilang mga anak, si Kristo. Deuteronomy 6, tingnan niyo po. Pag hindi natin to ginampanan, sabi nga, pag hindi mo sinama sa church ang anak mo ngayon, darating ang araw, iba ang sasamahan niya. Pag hindi mo pinakilala si Kristo sa anak mo ngayon, darating ang araw, iba kikilalanin niyan. Hindi na ang Diyos. Tapos, saka mo sasabihin, anak, mag-church ka. Hirap ka na. Bakit? Iba na yung nakilala niya eh. Naano niyo po ba? At marami na pong ganyan. Kumbaga, matigas na yung buto. Hindi mo na mabalik. Bakit? Sana nung bata pa, na-train mo na. Na ganun. Amen? Anong sabi ng Diyos? Sa Deuteronomy chapter 6, verse 4. Dinggin nyo, mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Ibigin niyo siya ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya itanim nyo sa inyong isip. Verse 7, ituro ninyo ito sa inyong mga anak, mga magulang. Ginagawa po ba natin to? Na kayo mismo ang nagtuturo sa mga anak ninyo patungkol sa Diyos, patungkol sa mga salita ng Diyos. Okay naman turuan nyo sila patungkol sa school. Dapat maging honor ka, ha? Pero dapat huwag niyong kakalimutan, ituro, ito po. Amen, tuloy natin. Ituro niyo ito sa inyong mga anak, sa loob at labas ng inyong tahanan. Kung kailan mo gagawin, yun yung sagot. Sa oras ng paggawa at pamamahinga, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng panahon. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng inyong pinto at mga tarangkahan. Di mo naman literal na gagawin yun, pero ang gusto sabihin ng salita ng Diyos dito, wag na wag mo hindi ituturo ang salita ng Diyos sa iyong mga anak. Na kahit saan tumingin ang anak mo sa paligid ng inyong bahay, merong presensya, merong salita ng Diyos. Sa tarangkahan, sa hamba ng pinto, halimbawa, nagpaskil ka ng design, display. The Lord is good. Iyaano mo yan sa anak mo, hindi mo siya basta i-display. Did you get the point? Ituturo mo siya, hindi siya i-display lang, mga kapatid. Children, kahit bata pa sila, children nowadays should know the real God. Kasi nga, yung malalaki nga, hindi alam kung sino yung tunay na Diyos eh. Kung kanino-kanino pa dumadaan.
sino-sino pa yung sinasamba. Kaya nga may sumamba sa iba-ibang Diyos kasi nga hindi nila kilala yung tunay na Diyos. Tama mo ba? Kaya nga kahit si Jose Rizal, sinasamba nila. Why? Kasi hindi nila kilala ang tunay na Diyos. Biro mo si Jose Rizal, sasambahin mo. Biro mo ang isang hayop, sinasamba. Sa ibang bansa, mga hayop ang sinasamba. No? Kung ikukumpara mo naman po yung Diyos natin sa Diyos ng Islam, kung tutuusin po, warprik ang Diyos ng Islam. Basahin nyo yung Quran nila. Tapos yung Diyos natin, very gentle. Magalit lang ng konti, sasabihin na ng mga nagtuturo. Meron bang Diyos na ganyan? Masyadong magagalitin? Meron bang Diyos na ganyan? Laging pumapatay? Di ba narinig natin yan? Si Yahweh, sinungaling, hindi na nangilabot sa kanilang mga pinagsasasabi. Ganon nila kinilala ang Diyos. No? Sa mga nagtitraining, alam nyo na kung bakit nangyari yung mga bagay na yon. Amen? Ano po? We should know. Tayo, para maturo mo yan sa mga anak mo, tayo mismo, mga magulang, dapat kilala natin sino ang tunay na Diyos. Baka naman nalilito ka rin minsan. Ano ba susundin ko? Ano ba talaga yung pananampalataya ko? Ituturo ko ba yung Pasko o hindi? Sasabihin ko ba ganito o hindi? Ay, pagka ikaw mismo naguguluhan, mag-aral ka muna ulit. And know God. Kapag mismo ikaw, hindi mo alam saan ang stand mo. Marami kasing Kristiyano ngayon, hindi nila alam anong stand nila when it comes in December, when it comes on Christmas. Anong stand mo ba? Di okay lang naman yun, pang-display lang naman. Minsan mga ganyan, maririnig mo mismo sa mga Kristiyano. Okay lang yan. Alam niyo yung mga salitang okay lang, maraming napapahamak dyan. Okay lang yan, maganda naman eh. Naano niyo po ba? Okay lang yan. Lahat, kung lahat okay lang, di sana sinabi na rin ng Biblia, okay lang. Tiyakin mo, tiyakin ko, tiyakin natin lahat that we should know, that we know the real God. Na ikaw mismo, kilala mo yung Diyos mo. Ikaw mismo, alam mo yung pananampalataya mo. Ikaw mismo, alam mo yung pinaninindigan mo. Kasi baka nalilito ka pa rin, you need to go back to the Bible. Baka nalilito ka pa rin. Amen. Pangalawa, submit to the real God, mga Christians. Tuturo din natin sa iba. Ang pagsasubmitan mo ng buhay mo ay sa Diyos. Tama po ba? Submit, sumunod po tayo. Let us give our life to our God. Bakit hindi mo ibibigay ang buhay mo sa Diyos? Kanino magaling itong buhay natin na to? Sa Kanya. Sinong may karapatan na kunin ang buhay natin na to? Hindi ba ang Diyos? Bakit hindi natin sa Kanya ibibigay? Bakit pinagdadamutan ng tao ang Diyos? Amen. Kasi nga, nagmanifest yung sinabi ng demonyo ay hindi ka naman mamamatay para kang magiging Diyos. Malalaman mo ang mabuti at masama. Amen. So mga kapatid, let us submit our life to the real God. Doon sa tunay na Diyos, doon tayo magsasubmit. Paulit-ulit, sabi nga sa Bible, vicious cycle. Ano yung vicious cycle? Yung mga Israelita, magkakasala, hihingi ng tawad, patatawarin ng Diyos. Pagka ganun, yun na naman, magkakasala uli. Diba? Paulit-ulit, ginagawa mo rin naman ang ginagawa. Sabi mo, nagre-repent ka, tas gagawin mo uli. Nasaan ang repentance? Opo, wala sa loob, wala sa puso. Ang repentance, bagong isip. Amen. When you say you repented to God, nabago na yung mind mo ng God. Nabago na ng Diyos yung kaisipan mo. Ayaw ng God ito. Sinisira ko yung katawan ko. Aalisin ko na to sa buhay ko. Mga ganun po na, alam nyo,
Kaya hanggang ngayon, nakakasila ang dyablo kahit sa mga Kristiyano kasi nga may butas. Bakit? No prayer life. O kung may prayer man yan, siguro sapat na yung, thank you Lord, pagod na po ako Lord. Good night. Tapos kung magbasa ng Biblia, o basta nakabasa ako ng isang verse, or ang tanong kasi kung nakabasa nga sa loob ng isang araw, kung hindi pala, di po ba? Pero ang tao gusto, again, uulitin ko, anong gusto ng tao? Lord, give me blessing. Lord, give me this. Lord, give me this. Lord, make my family beautiful. Make my family ganto, 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 ganto. Pero anong ginagawa ng tao? Diba? Ayaw naman sumunod sa Diyos. Ayaw naman kilalanin ng Diyos. Ayaw namang isubmit ang buhay sa Diyos. Bakit? Kasi sa tingin niya, akala niya sa kanyang sarili, siya na yung Diyos. Hindi man sasabihin ng bibig, pero yun yung isinasabuhay na siya ay para ng Diyos. Yung kanyang sarili, sinusunod na kung ano sa tingin niya. Alam niya, ito yung tama, ito yung susundin ko. Ganyan na po ang mga tao ngayon. Wala nang pag-submit sa tunay na Diyos. Ano pa? Man should trust the real God. Magtiwala po tayo sa ating tunay na Diyos. Hindi man nasagot ang panalangin mo, kapatid, magtiwala ka pa rin. Hindi dahilan na hindi ka na answered prayer, ay tatanggalin mo na o hindi ka na magtitiwala sa Diyos. Hindi po yun justification para sabihin mo, ayoko na, hindi na ako magtitiwala, lalayo na ako. Kasi hindi naman sinagot ng Diyos ang panalangin ko. Hanggang ngayon naman, ganito pa rin ang buhay ko, ayoko na. Ganon. Di po ba? Ang daling umaayaw. Ang daling i-give up. Sinong gini-give up? Ang Diyos. Dami namang pwedeng i-give up. Ang Diyos pa yung gini-give up. Tama po? No? Marami nang pwedeng isang tabi. Hindi naman sinabi talagang halimbawa po. Hindi naman talaga sinabi sa mga nagtatrabaho, wag na kayong magtrabaho. Wala naman sinabing ganyan. Tama po. Pero, bilang Kristiyano, alam mo ang priority mo. Alam mo ang schedule mo. Tama po ba? Dahil ikaw ang nakakaalam anong takbo ng buhay mo araw-araw. Kaya nasa pagpili pa rin ng tao kahit na Kristiyano na nasa kanyang kapilian. Susunod ba ako sa Diyos o hindi? Nasa Kanya talaga. Pwera na lang, again and again, kung may sakit. Yun, may sakit Wala tayong magagawa po doon. Amen. So we should put our trust, magtiwala lamang po tayo sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat, follow and obey God. Sumunod po tayo. Sundan natin and then sumunod tayo sa Diyos. Yung mga tao, kaya nga sabi sa Matthew 28 verse 19 to 20, go and make disciples, baptize them and teach them. Sinushortcut ko na lang po yung mga mensahe na dapat na ginagawa natin at sinusunod natin. Magdi-disciple ka, ibabaptize mo sila, and then tuturuan mo sila. Yun po yung dapat ginagawa natin sa mga tao. Para na sa ganon, ang mga tao makasunod sa Diyos. Ikaw din dapat sumusunod ka sa Diyos. Amen. We must follow and obey God. Alam niyo po mga kapatid, ang sarap-sarap po na magtrabaho sa Diyos. Alam ko, sa iba sa inyo, hindi pa talaga fully naiintindihan paano ba yung kalingkuran sa Panginoon. Pero when you are in a ministry, hindi ka po magsisisi. Unless, magsisisi ka kapag wala naman sa puso mo yung ginagawa mo. Unless,
ang tingin mo sa paglilingkod mo, nakatingin ka doon sa tao. Na yung ginagawa mo na to para doon sa tao. Bumalik ka doon sa pinag-aralan natin nung nakaraang linggo sa Colossus, na kapag ikaw'y gumagawa, gawin mo to as if sa Diyos mo ginagawa. Amen. Napakasarap po sumunod sa Diyos. Dahil ang Diyos po, alam mo, ino-honor niya yung obedience ng mga tao. Ino-honor, binavalue niya po yung pagsunod ng mga tao, ng mga mananampalataya sa Kanya. Nagbibigay po siya ng mga blessings. Nag-uutos siya. Pinakikilos niya yung mga tao na kahit hindi natin kilala, kaya niya pong gamitin para maibigay sa atin anuman po yung mga pangangailangan po natin. Ganun po ang Diyos natin. Ganun po ang hari natin. Ganun po ang tagapagligtas natin. Alam niyo po, part 2 ng ating testimony, di ba? Sabi ko sa inyo, napakaganda nung nangyari. Nagkaroon tayo ng bisita dito ng mga Koreano, nasiyahan sila, bukod doon, nagbigay sila ng electric fan, at bukod po doon, nagbigay po sila ng pambili ng carpet. Amen. Ang halaga po ng binigay nila ay 4,000. Yan po, original price niyan, 8,500. At dahil naka 50% off po sila, kaya 4,250. I hope you have seen the post that I am making. Kapag ako nagpo-post, pati resibo, makikita nyo magkano siya binili. Nandoon sa ating GC. 50% off. Gusto nyo pong bumili ng carpet doon sa SM Bacoor. Malayo po kasi walang malapit na nagtitinda ng carpet. Wala sa Robinson. Kaya malayo talaga kami nakarating. Kung saan meron, doon kami pumunta. Amen? Yung gusto ko sabihin sa inyo, alam mo, ang galing ng Diyos eh. Biro mo, may papadala siya. Siguro nung naupo sila rito, baka mga nagaspangan sila. Kasi madumi. Hindi, tagal na nito. Sobra na pong 10 years ito. Ito. Praise God for this carpet. Gamit na gamit po yan. Pero yun nga, siguro nga, nagasgasan yung mga puwet nila. Sabi sa akin yung Koreana. Ayun po. Di ba, masarap siyang paglingkuran? Kahit sabi ko nga, it pays off, kahit napapagod po tayo. Amen. It pays off. Hindi lang dahil sa mga ganyang bagay. Kung hindi, alam mo yon, God, ang galing mo. Diba? Kumbaga, yung hindi natin magawa at mabili, may iba nang bumibili. Hindi ba napakagaling ng Diyos sa bagay na yan? Kaya nga, sabi ko nga, kahit minsan nalulungkot ako, ilan lagi yung tao dyan na nakaupo. Pero ganun pa man, magaling ang Diyos ko. Nasa tao na yun. Wala ka dyan, nandiyan ka, hindi ako yung nawawalan. Ang tao ang nawawalan. Lagi nating tatandaan yan. Amen? Walang tao, isa lang ang tao, magpapatuloy ang gawain ng Diyos. Dahil ang pinupuri at sinasamba po natin dito, ang tao. Kahit paminsan, syempre, sa katotohanan, masarap po talaga na marami. Tama? Masarap naman talaga. Aminado naman ako dyan. Kaya lang anong gagawin? Halos silahin mo na sila, ayaw pa rin. Ano na po gagawin namin? Diba? We've given everything. Pero hindi pa rin kami sumusuko. Pinagpe-pray pa rin itong mga tao na to. No? Kaya, masarap maglingkod sa Diyos. Subukan nyo. Try nyo po. At alam mo ba, Nanay Emma, nandun kami sa Dasma, sabi niya pa rin, ng Koreana, spaghetti. Kumakain na kami, spaghetti. Yummy spaghetti. Yes, sabi ko sa kanya. Hindi niya makakalimutan yung spaghetti ni Nanay Emma. Diba? Alam mo, very appreciative po yung mga foreigners eh. No? Pag dito ka magpakain mga Pilipino, ang ba yan, ang tabang? Kaya walang lasa.
Ba yan ang konti? Ano ba yan? Walang ganito. Eh, napansin nyo? Pero sila, hainan mo. Very appreciative sila. Tayo mga Pilipino, sana mabago na po tayo. Diba? When somebody gave you something, be thankful. When you receive something, be thankful. Amen. Huwag yung pipintasan mo pa, hindi mo alam. Napakahalaga nun doon sa nagbigay, tapos binaliwala mo lang. Eh, naisip ka niya. Diba? Be thankful sa bibigay ni Mayor. Kahit less, 500. Opo, kahit po konti, salamat pa din. Amen! Be thankful. Bakit? Sa ibang bansa, yung mga bata kumakain lupa. Buti tayo nakakaspageti pa. Oh, mag-research kayo. Nakakaawa yung mga tao. Hindi na sila kumakain. And worse, sila na yung kinakain ng vulture. Alam niyo yung vulture? Yung ibon na malaki. Kinakain nila yung may bata, buhay pa, kinakain niya na eh. Kasi hindi na makakilos yung bata eh. Tapos dito, nakamakdo na. Ba yun? 1 piece lang. Arte-arte pa. Minakdo mo na, pinintas. Ano ba yan? Minakdo ako ni Pastora. Ano ba? Ano ba yun? Yung switch. Ano may partner. Mix and match pa. Pasalamat ka kung mamamakdo nga kita. Ano gusto natin sabihin? Di ba minsan napaka-ungrateful natin? Hindi natin yung nakikita as blessings. At saka yung nagpakain sa'yo, yung nagbigay sa'yo, hindi mo rin siya nakita as blessing. Iba na yung tingin mo sa kanya. No, wherein pa, we as a Christians, we should always be thankful. Sabi ng Bible, in all things, give thanks. No? Ako rin po, minsan, naiiyak ako, Lord, ganito ulam ko, hindi ko to kinakain eh. Pero give thanks ka pa rin. May kanin ka eh. Tama? At least may kanin ka. No. Kung nakakaranas mo po kayo mag-ulam ng asin, toyo, haluan mo ng mantika, para masarap. Dahil sa gutom, walang masama-masama. Sa wala nang makain. Sino nakaranas nun? Asin, toyo, mantika, di ba? Ano pa? Mantikang baboy. Doon sa Pampanga, nakaranas kami, ulamin yung bayabas. Hinog na yun. Tapos wala ka na kasing makain, alam mo yun, naano niyo po yung punto ko? Seselan sa baba, wala ka nang makain. Diba? Tapos ngayon, di ba natapos na yung yugto na yun ng buhay natin? No? At lalo na nung kumilala tayo sa Diyos, uy, pa-coke ka na ngayon. Ha? Ulam mo, asin, mantika, may coke naman. Di ba sarap pa rin? At least nag-upgrade ka. Di ba? May partner ng coke. Hindi sabihin, natatapos po yung mga yugto ng buhay natin na yun. Hindi man siya ganun kasagana pa ngayon, pero diba, somehow, nakakatikim ka na ng masarap-sarap. Tama? Nagsisilan ka na nga eh. Kaya ka nga nakakapagsilan na eh, kasi nakakatikim ka na ng masarap-sarap. But, at the end of it, let's be thankful. Amen. So, masarap pong sumunod sa Diyos. Masarap pong maglingkod sa ating Diyos. Kahit po talaga, yung totoo, mapapagod ka, masasaktan ka, aalimurahin ka, ire-reject ka. Lahat ng yan, mararanasan po natin. No? Lahat yan. Magagalit pa sa'yo, ikaw na nga yung nagmamagandang loob. Pagalitan ka pa, lahat yan mararanasan po natin. Iiyak ka, lahat yan mararanasan po natin o naranasan na namin. Samahan nyo kami. Pero alam nyo, sa kabila ng mga bagay na yon, kahit nahihirapan po tayo,
Diyos. Kaya tayo nagpapatuloy. Sabi ko nga, last Sunday we had our leaders meeting. Mas lalo akong namomotivate, na-encourage. Yes, nalulungkot ako, kukunti tayo, pero just the same. Namomotivate akong lalo na maglingkod sa Diyos kasi siya yung pinaglilingkuran ko. Siya nagpapakita at nagpaparanas ng kabutihan at pag-ibig niya. Sayang, kawawa yung hindi nakakaranas. Tama? Sayang, hindi nila nararanasan. At ang nagbe-benefit po palagi, hindi naman ako eh. Kapag may blessing dito, hindi ako nagbe-benefit. Sino nagbe-benefit po? Church. Amen. Diba? Hindi po ako kurap. Kasi may mga pastor po na. Hindi ako kurap. Punta kayo sa treasurer, tignan nyo yung record. Amen. Halimbawa, eto, bago. Wala kami electric fan. At saka maganda to, malaki. Uuwi ko na lang yan. Di naman nila alam na nagbigay eh. Tapos makikiisa si TRC. Oo nga, sige, uwi mo na. O, di ba? Pero hindi, binitbit siya mula doon hanggang dito. Binitbit to mula Bacoor hanggang dito. Ng mga baggage girl. Opo. May sumalubong sa amin dito, mga lalaki. Akala ko kukuhanin sa amin. Hindi naman kinuha. Tinuro lang yan. Dito po kayo dumaan. Diyan po, diyan. Pinalusot kami diyan. Kasi hirap na hirap kami. Ang dilim na dun eh. Kahit may flashlight kami, ang hirap pa rin dumaan. Ay, hirap. Yung dalawa, inaalala ko. Sila yung may bitbit. Alam ko naman, kukuhanin yung lalaki. Hindi naman niya kinuha. Sabi niya, saan niyo po dadalhin? Kala ko, ako na po magbibitbit. Hindi niya pala kinuha. Anyway, ang gusto ko sabihin, ang galing ng Diyos. Kahit po nahihirapan tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan. At ang nagbe-benefit palagi ng mga bagay na yan ay ang iglesia. Tayong lahat. Pero huwag kayong masyadong excited. Sa anniversary na natin yung gagamitin. Amen? Hayaan nyo muna siyang nakasara ng ganyan. Ayan. Sa anniversary na po, kasi mga sa isang buwan, anniversary na po natin. Kaya re-reserve muna siya natin ng kaunti. Sa anniversary na lang. Ayan. Kaya maglingkod po tayo sa Diyos. Kahit po umiiyak tayo minsan, nalulungkot tayo, nade-depress po tayo, hindi po kami exempted dyan sa bagay na yan. Hindi po kami exempted. Umiiyak po talaga kami. At kapag ka nag-uusap-usap kami, nananalangin kami, ano na nangyari? Bakit sila nawawala? Umiiyak po kami. Yan po yung katotohanan. Bakit ayaw nila? Sa kabila ng lahat ng ginagawa natin ay ayaw nila. Diba? So, sa Diyos po kami umiiyak. No? Kaya ko ito sinasabi kasi para malaman ninyo that we are still human. Tao lang po kami. Hindi po kami Diyos. Kaya kung nasasaktan kayo, nasasaktan kami. Napapagod kayo, napapagod kami. Nagugutom kayo, nagugutom din kami. Ano niyo yung gusto kong sabihin? Kung ano yung mga nararamdaman nyo, nararamdaman po namin. Because we are not God. And all of us here are not God. We only have one true God. At ang sarap niya po paglingkuran. Amen. And then last, live for God. Mabuhay po tayo para sa Diyos. Yung sinasabi sa Roma, for from Him, and through Him, and for Him. Tayo yon. Mula tayo sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya, wala nang iba. Kay Lord lang po tayo. Kaya niya rin tayo tinawag para sa Kanya. Wala na rin ibang dahilan. Kay Lord po tayo. Amen! Sabi mo sa katabi mo, kay Lord lang tayo. Ay, lagyan mong pangalan, Lord Jesus. Baka ibang Lord kasi yung... Di po ba? Kay Lord Jesus Christ lamang po tayo. Again,
In relevance with our topic last week, hindi pa po tayo tapos. Finish your task and live for God. We are not God. Amen. Huwag kayong magpapadaya sa dyablo. Hindi po tayo ang Diyos. We must always resist the works of the devil in our lives every day. Araw-araw po yan. Hindi po nagpapahinga ang dyablo. Araw-araw nakapaligid yan sa atin. Hinihintay niya kailan ka pwedeng pasukin at makakita lang yan ng kahit napakaliit na butas. Papasok at papasok ang dyablo. Kaya, lagi po tayong nakahanda. I-resist mo na siya. Pag pinasukan ka na ng kaaway, kalabanin na po natin siya, palayasin na po natin siya, huwag po natin siyang i-friend. Kung baga ba sa FB, i-unfriend mo, i-block mo. Amen. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa iyong katuruan. Napakabuti mo, O Diyos. At talagang wala kang katulad. You are really amazing. Iba ka talagang Diyos. Kung paanong kahit po hindi maganda yung mga nararanasan namin, pero binibigyan mo kami ng kagalakan. Binibigyan mo kami ng pag-ibig. At pinapaalam mo sa amin na hindi mo kami pinapabayaan. Thank you, Lord. Thank you. At ikaw, demonyo, kinakausap ka namin sa oras na to. Manahimik ka at lumayas ka sa paligid namin. Wala kang karapatan sa aming mga buhay. Dahil kami ay para kay Kristo. Ikaw para sa impyerno. Kaya manatili ka na lamang kung saan ka naroon. You take off your hands to the children of God right now. In Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. We really feel that you love us that much. Salamat po, Panginoon. And as we partake our communion, Lord, kung meron kang gustong alalahanin namin, kung meron kang gustong i-celebrate namin, ito yun. Yung ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung pagkakapako mo sa krus, Panginoon. Iyon yung sinasabi mo na alalahanin namin, Panginoon. At huwag namin kalilimutan, kaligtaan. Ano yung ginawa mo doon sa krus? Paano ka namatay at muling nabuhay para lamang sa amin, O Diyos. Dahil sa laki ng pag-ibig mo po sa amin, ikaw ang sumalo lahat ng poot ng Diyos Ama. Kaya naman kami ngayon, O Diyos, ay mayroong kalayaan, mayroong kaligtasan, mayroong pag-ibig. Lahat ng iyon dahil sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, sa ginawa mo doon sa krus. O Diyos, huwag nawa namin ibabaliwala ang mga bagay na to. Araw-araw, maalala namin kung gaano mo kami iniibig. At kung gaano at paano mo kami tinatanggap sa kabila ng mga pagkukulang po namin. Bless this communion elements, Lord God. And Lord, we are asking God right now to evaluate our heart, evaluate our mind, evaluate our lives, Lord. Tanging ikaw lang ang nakakaalam. Anong nilalaman ng puso? Anong nilalaman ng kaisipan namin? Anong tinatakbo ng buhay namin, Lord? Kung ito hindi pa patungo sa iyo, God, muli mong hilahin at ibalik kami ng direksyon patungo sa iyo, Panginoon. Makasunod kami sa iyo. Makaayon ang mga kalooban namin doon sa kalooban mo. Kami yung sumunod doon sa kalooban mo, Panginoong Jesus, Lord God.
Samahan mo po kami, Panginoon, at mawala anumang uri ng sakit karamdaman meron ang bawat isa, O Diyos. Dahil sinabi mo na yun sa iyong salita, na pagtagumpayan mo na ang mundo, na pagtagumpayan mo na ang lahat, pati sakit karamdaman, O Diyos. Lord, napagtagumpayan mo na. Kaya we continue, Lord God, to claim our healing physically, emotionally, and even spiritually, Lord God. We are healed. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Manatili po tayo sa presensya ng pananalangin habang tayo po ay naghihintay sa ating communion. Hallelujah. Amen. Kung meron na po lahat, taas po natin ang tinapay. Salamat, Panginoong Yesus. Itong tinapay na to na nagre-represent ng iyong katawan. Yung katawan mo yung nasaktan. Yung katawan mo yung binugbog. Yung katawan mo yung pinagsasaksak-saksak, Panginoon. At kung ano-anong ginawa sa katawan mo, lahat yun tiniis mo ka. Para maging malaya kami. Para magkaroon kami ng kaligtasan. Kaya yun yung tinatamasa namin ngayon. Para tawagin din kaming matuwid. Lahat yun ginawa mo. Pinagpalit mo yung kalagayan mo bilang Diyos para lang sa amin. Ganun kakabuti. Na maraming tao hindi nila nakikita yung kahalagahan ng ginawa mo. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, gamitin mo bawat isa sa amin para ang mga tao kumilala sa tunay na Diyos. Kilalanin kanila bilang kanilang hari, Diyos at tagapagligtas. Gamitin mo po kami, Panginoon. Gamitin mo kami. Kainin po natin. Ganon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to. Lord, ang katotohanan na ang dugo mo ay napakalinis kumpara sa amin, O Diyos. Salamat sa dugo mo na nabubo doon sa krus. Salamat, God. Ikaw lang talaga makakagawa nun. Ikaw lang ang makapagliligtas sa amin. Wala nang iba, Panginoong Yesus. Kaya ang dalangin namin, Lord, kahit pag-aano kami kaabala, nawa, O Diyos, palagi ka namin unahin. Palagi ka namin isipin. Kasi ikaw, inuna mo kami. Inisip mo kami, hindi mo inisip ang sarili mo. Ganon kakabuti ka. Kaya nawa, maging mabuti din kami. Dito sa mundo na to, na punong-puno ng kasamaan, piliin pa rin namin kung anong tama. At manindigan kami sa katotohanan. At manindigan kami sa aming mga pananampalataya. Matutunan naming ipaglaban ka sa kaaway mo, Diyos. Na ikaw yung uunahin namin, O Diyos, wala nang iba. Salamat, God. Salamat. Inumin po natin.